Isipin mo to. Nakuha mo na yung pinakamalaking pangarap mo. Oo, yung tipong abot langit yung saya mo, di ba? Eksakto. Nakuha mo na yung diploma na 4 na taon mong pinaghirapan o kaya nakasal ka na pagkatapos ng buwan-buwan ng nakaka-stress na preparasyon o kaya sa usapang espiritual. Nagkaroon ka na ng matinding spiritual awakening. Yung umiiyak ka pa sa isang napaka-emosyonal na kaganapan. Tama yung pakiramdam mo, nagbago na yung buong pananaw mo sa mundo. Tapos kinabukasan, paggising mo, wala lang. Parang bumalik sa dati. Oh, pareho pa rin yung pakiramdam mo. Nandyan pa rin yung mga lumang problema mo. Kailangan mo pa rin bumangon, magluto, harapin ang araw-araw. Bakit ganun? Bakit parang yung malaking sandali na inakala mong tatapos sa lahat ng problema mo Simula pa lang pala ng panibagong kalbaryo. grabe, di ba? Bakit ganun yung angyayari? Madalas kasi nakaprograma na yung isip natin na hanapin yung tinatawag na finish line. Yung parang may katapusan agad. Oo, kumbaga gusto natin ng isang malaping kaganapan na mag-aayos ng lahat ng bagay at kapag nakuha na natin yon, humihinto na tayo. Akala natin credits na ng pelikula. Tama. Ang problema, tulad ng sinabi mo kanina, yung araw pagkatapos ng kasal, doon pa lang talaga nagsisimula yung pag-aasawa. Yung araw pagkatapos ng graduation, doon pa lang mag-uumpisa yung totoong hamon ng paghahanap ng trabaho. At yan mismo ang sentro ng malalimang pagtalakay natin ngayon. Hihimayin natin ang isang aklat, ang Called Out of Darkness to Light, na isinulat ni Chris R. Villases. Isa siyang missionary pastor. Oo, mahigit 25 taon na siyang nagtatanim ng mga iglesia at naglilingkod dito sa Pilipinas. Ang misyon natin sa usapang ito ay sagutin yung isang napakahalagang tanong na madalas iniiwasan. Ano nga yung tanong na yun? Ano ang susunod na mangyayari pagkatapos mong maniwala? Napakagandang tanong niyan. Kaya para sa iyo na nakikinig sa amin ngayon, lalo na kung nakaramdam ka na ng tinatawag nating information overload, Yung puro inspirational quotes na lang nakikita mo online. oo, o kaya ay nagtatanong ka kung bakit parang kulang ang lalim ng modernong pananampalataya ngayon kahit napakadali namang makakuha ng informasyon. Ang pagtalakay natin ngayon ay magbibigay sa iyo ng isang malinaw at sunod-sunod na roadmap. Kumbaga, hindi lang tayo mag-uusap ng mga simpleng pampalubag-loob dito. Hindi talaga. Ang titignan natin ay yung mismong mekanismo kung paano ba talaga nangyayari ang malalimang pagbabago ng isang tao. Sige, umpisahan natin dun sa ideya ng paggising o yung awakening. Sa kultura natin ngayon, lalo na sa social media, parang ito na yung pinaka-goal ng lahat, di ba? Yung gusto nating ma-inspire palagi. Oo, gusto natin yung aha moment. Pero binabasag ng aklat na ito ang ilusyon na yun. Sinasabi na ang kaligtasan o ang paggising ay isang napakahalagang simula. Pero napakadelikado kung ituturing mo itong tuldok. Paanong ididetalyan sa aklat? May ginamit na napakagandang halimbawa dyan para ipaliwanag yung punto. Yung kwento sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanata 9, yung lalaking ipinanganak na bulag na pinagaling, Pamilyar ako dyan. pag-isipan mo yung pisikal na realidad ng himalang yon. Nang biglang makakita ang lalaking yon, hindi ibig sabihin na alam na niya agad kung paano mamuhay sa mundong may liwanag. Teka, paano hindi? Nakakakita na siya eh. Oo, nakakakita siya pero wala pa siyang depth perception. Hindi pa niya alam kung ano ang kulay pula o asul kasi bago yon sa utak niya. Oo nga no. Parang sanggol. Eksakto. Kailangan pa yang matutunang maglakad na hindi nangangapa sa mga pader na dati niyang ginagawa. Yung pagdilat ng mata, yun yung himala, yun yung awakening. Pero yung pag-aaral kung paano mamuhay ng nakadiyatang mata? Ayun, yun na yung proseso ng pormasyon. Grabe, nakakatakot isipin na pwede palang mangyari yung tinatawag sa aklat na arrested development o pagkabansot. Oo, maraming ganun ngayon. Ibig sabihin niyan, nagkaroon ka nga ng bagong buhay, namulat ka sa katotohanan, pero hindi ka naman lumaki. Parang naging isa kang walang hanggang sanggol na palaging kailangang subuan. At bakit ba nahuhulog ang marami sa ganitong pagkabansot? Dito pumapasok yung isang matinding kritisismo ng aklat sa kultura natin ngayon, yung pagkahumaling natin sa tinatawag na visibility metrics. Visibility metrics? Papaano to makikita sa pang-araw-araw? Makikita mo yan kahit sa loob ng mga organisasyon o komunidad. Paano ba natin sinusukat ang tagumpay ngayon? Madalas, tinitignan natin yung dami ng followers, views, likes, o laki ng madla sa isang event. Oo,
Kapag sikat, kapag maingay, kapag nakikita ng marami. Otomatikong inaakala natin na matagumpay at malalim yung ginagawa. Pero ipinapakita ng aklat na may napakalaking kaibahan ang pagiging visible sa pagkakaroon ng vitality. Vitality, ibig sabihin yung tunay na sigla at lalim? Tama, ang visibility kasi nakikita sa labas, di ba? Ang vitality, yun yung tibay ng ugat sa ilalim ng lupa na nagpapanatiling buhay sa puno kahit may malakas na bagyo. Alam mo, para itong isang viral na TikTok video o Reels. Paanong naging TikTok video? Isipin mo, ikaw na nakikinig sa amin ngayon, nakahiga ka sa kwarto mo ng 3:00 ng madaling araw, nag-i-scroll ka lang, tapos may nakita kang isang napakagandang inspirational quote tungkol sa pagpapatawad. Yung tipong tatamaan ka talaga. Oo, pwedeng maiyak ka pa, pwedeng tamaan ka ng sobra doon sa mensahe, tapos mag-comment ka pa ng, "This changed my life." Tapos umabot pa ng milyon-milyong views yung video na yon? Ayun na nga, pero paggising mo kinaumagahan, sinigawan mo pa rin yung kapatid mo kasi pinakialaman yung gamit mo. Walang nagbago sa ugali mo, walang nagbago sa pagkatao mo. Kasi nga, emosyon lang yung tinamaan. Oo, tinatrato natin ng pananampalataya na parang isang tech startup na kailangang mag-scale up agad at mag-viral. Paano tayo makakakuha ng mas maraming numbers? Pero, teka, kapag palaging nakabase sa numero ang halaga ng ginagawa mo, hindi ba't napakabilis nitong ubusin ang lakas ng isang tao? Uubusin talaga nito ang lakas mo. Kasi ang visibility metrics, wala yang katapusan. Laging may susunod na goal. Tama. Lagi kang mangangailangan ng mas maraming likes bukas kesa sa nakuha mo ngayon. At yan ang pangunahing dahilan kung bakit maraming nangunguna sa misyon o kahit mga ordinaryong tao sa kanilang trabaho ang nakakaranas ng matinding burnout. Nakakapagod nga naman yung kailangan mong laging patunayan yung sarili mo sa paningin ng iba. Kapag ang pakiramdam mo ay nakatali ang halaga mo sa kung gaano ka kaaktibo sa paningin ng iba, ang resulta nito ay palagi kang kulang. So, ano ang solusyon ng aklat dito? Magpahinga. Hindi lang basta magpahinga. Ang solusyon na inilalatag ng aklat para labanan itong pagkapagod ay ang tuluyang baguhin ang basehan ng iyong halaga. Paano yun? Kailangan nating lumipat mula sa ating mga nararating o achievements patungo sa ating tunay na pagkakakilanlan. Dito tayo papasok sa isang napakalalim na konsepto, yung pagkakakilanlan o identity higit sa performance. Oo. Ang pagpapalit ng basehan ng identity mula sa achievement-based patungo sa tinatawag na covenant-based belonging. Covenant-based belonging, yung tipong nakabase sa kasunduan at pagiging kaisa. Paano ba ito gumagana sa isip at buhay ng isang tao? Ano ba ang mekanismo nito? Ang theological na pundasyon nito ay ang tinatawag na union with Christ o pakikiisa kay Kristo. Makikita mo yung konseptong ito na malalim na tinatalakay sa mga sulat ni Pablo, lalo na sa aklat ng Epeso. Ano ang ibig sabihin yan sa madaling salita? Sa madaling salita, kapag ikaw ay naniwala, ang pagkakakilanlan mo ay hindi na ibinibase sa sarili mong galing, sa dami ng magagandang nagawa mo, o kahit sa lalim ng mga kasalanan mo sa nakaraan. Ibinabase na sa iba. Ibinabase na ito sa ginawa ni Kristo. Ang kanyang katuwiran at kalinisan ang nagiging pamantayan para sa iyo. Napakalaking pagbabago sa mindset niyan. Sobra. Kasi kapag talagang naintindihan ng utak mo at ng puso mo na tanggap ka na ng buo, nawawasak yung hiya. Nawawasak yung pangangailangan mong patunayan ng sarili mo sa ibang tao o kahit sa Diyos. Teka, wait lang. Parang may disconnect dyan para sa modernong pandinig. Lalo na sa mga nakikinig sa atin ngayon na mga professionals, mga negosyante, o mga estudyanteng sanay sa hustle culture. Paanong disconnect? Kasi 'di ba ang turo sa atin ng mundo, kung gusto mong magkaroon ng halaga, magtrabaho ka ng matindi, grind araw-araw. Tapos, gagamitin ng aklat yung talinghaga sa Juan 15, yung puno ng ubas at ang mga sanga, kung saan sinasabing ang sanga ay namumunga hindi dahil sa paghasal nito, kundi sa simpleng abiding o pananatili sa puno. Oo, yung pananatili lang. Kaya nga, kung sasabihin natin na wala ka nang kailangang patunayan, hindi ba recipe yan para maging tamad ang isang tao? Parang sinasabi nating, tanggap na pala ako. Di upo na lang ako dito at maghihintay. Paano yung naging mas magandang paraan ng pamumuhay?
Isang napakalehitimong pangamba yan at marami ang nagtatanong niyan. Kasi madalas na pagkakamalan natin kasing kahulugan ng abiding ang pagiging passive o walang ginagawa. Parang tatambay ka lang. Pero ang totoo, ang pananatili o pag-abide ay isang napaka-aktibong paghubog. Isipin mo yung isang sanga ng puno habang may matinding bagyo. Sige. Para hindi maputol ang sanga, kailangan itong kumapit ng mahigpit sa puno. Kailangan itong patuloy na sumipsip ng tubig at nutrisyon mula sa ugat. Walang tamad na sanga na nakakapagbunga. May ginagawa pa rin pala siya. Oo. Ang pagkakaiba lang, ang motibasyon ng ginagawa mo ay tuluyan ng nagbago. Hindi ka na naguubos ng lakas para lang tanggapin ka. Ginagawa mo ang mga bagay ng may kahusayan dahil ikaw ay tanggap na. Wow, okay. Ang laking shift nun. At yung kapayapaang iyon ang mismong nagbibigay sa iyo ng mas malinaw na isip at mas matibay na lakas para gumawa. Kaya pala, nawawala yung nakakalasong pressure. Pero naiiwan yung determinasyon. Hindi ka nagtatrabaho para hindi ka maparusahan. Nagtatrabaho ka dahil bahagi ka na ng pamilya. Eksakto. Pero naisip ko lang, kung active pala itong abiding na ito, paano mo siya gagawin araw-araw? Kasi hindi naman pwedeng isipin mo lang na connected ako tapos okay na. Kailangan may sistema, di ba? Kailangan talaga. At dito na tayo dinadala ng aklat sa isang konseptong pwedeng bumaliktad sa pag-intindi natin sa salitang biyaya. Ang tinatawag na structured grace o biyayang may istruktura. Madalas kasi nating isipin na ang biyaya o grace ay kalayaan mula sa anumang rules. Parang nasa ilalim ako ng biyaya, kaya pwede kong gawin kahit ano, kahit kailan ko gusto. Yung tipong bahala na si Batman kasi mapapatawad naman. Oo, pero binabalikan ng aklat ang sulat ni Pablo kay Tito, Kabanata 2. Sinasabi doon na ang biyaya mismo ang nagtuturo o nagsasanay sa atin na talikuran ang mga maling gawain. Ibig sabihin, ang biyaya ay hindi konsentidor? Hindi, isa itong guro. At ang isang mahusay na guro ay gumagamit ng istruktura, ng disiplina at ng mga regular na pagsasanay para hubugin ang kanyang estudyante. Hindi magkaaway ang biyaya at istruktura. Magkatuwang sila? Sa katunayan, ginagamit ng biyaya ang istruktura bilang lagayan para tumulo ang pagbabago sa buhay natin. Gusto kong bigyan ng analohiya yung konsepto ng structured grace para mas ma-visualize mo na nakikinig sa atin. Para itong physical therapy. Magandang halimbawa yan. Isipin mo na naaksidente ka, wasak ang mga buto mo. Ang doktor na nag-opera sa'yo, nagkabit ng mga bakal at nagligtas ng buhay mo. Iyan ang biyaya. Libre. Wala kang kayang gawin para iligtas ang sarili mo. Inigtas ka niya mula sa bingit ng kamatayan. Buhay ka na ulit. Pero, pagkalabas mo ng ospital, kailangan mong maglakad ulit. At dyan papasok ang physical therapy. Yung mga disiplina na inilalatag ng aklat, yung mga 15-minute devotions, yung pag-aayuno, yung regular na Sabbath rest, yan yung physical therapy mo. At madalas masakit yun. Sobra. Nakakatamad bumangon araw-araw para ulit-ulitin yung stretch at ehersisyo. Pero ang paulit-ulit na estrukturang ito ang unti-unting magbabalik ng lakas mo. Kung tatanggi ka sa therapy dahil lang nailigtas ka na ng doktor, mananatili kang yumpo kahit buhay ka. Napakagandang paglalarawan yan. At kaya nga, hindi nag-iwan lang ng puro teolohiya ang aklat, nagbigay ito ng malinaw na 90-day pathway or blueprint. May step-by-step talaga. Oo, hinati ito sa 3 yugto para hindi nakakalula. Sa unang 30 araw, ang focus ay sa awakening at identity. Dito mo tinuturuan ang isip mo na tanggapin yung biyaya. May mga simpleng 15-minute devotional templates. Teka, bakit 15 minutes lang? Parang ang ikli naman ata. Dahil ang layunin ay hindi ang magmukhang banal kaagad, kundi ang bumuo ng tuloy-tuloy na habit. Oo nga naman, mas mabuti na yung 15 minutos na ginagawa mo araw-araw kaysa sa 2 oras na ginawa mo lang ng isang beses kasi na-inspired ka tapos hindi mo na inulit. Tama, at kapag nabuo na yung habit na iyon, papasok ka na sa susunod na yugto. Days 31 hanggang 60. Ang focus naman dito ay formation at community. Anong ginagawa sa stage na to? Dito nagsisimula ang pag-aayuno o fasting at ang malalim na pakikisangkot sa isang maliit na grupo.
Alam mo, ang pag-ayuno sa panahon natin ngayon, napakahirap dahil sanay tayo sa instant gratification. Oo, may food delivery apps tayo, isang pindot lang, nandyan na yung pagkain. May instant entertainment tayo sa Netflix o YouTube. Kaya nga, ang pag-aayuno ay hindi lang tungkol sa hindi pagkain. Ito ay ang sadyang pagputol sa adiksyon natin, sa dopamine, at sa pagiging komportable. Tinuturuan mo ang katawan mo na hindi ito ang nasusunod. Makikita ba ang ganitong pamamaraan sa mismong Biblia? Oo, makikita mo ang lohika nitong buong prosesong ito sa Gawa Kabanata 2, versikulo 42. Ang mga unang mananampalataya ay nagtalaga ng kanilang sarili sa pag-aaral, pagsasalo-salo at pananalangin. Sinasadya nila talaga. Sinasadya nila ito. Hindi ito isang consumer Christianity kung saan uupo ka lang sa isang malaking kwarto at makikinig sa sermon linggo-linggo tapos uuwi ka na. Kaya itatanong ko ngayon sa'yo na nakikinig sa amin. Marahil naglalakad ka ngayon, nagko-commute o naglilinis ng bahay. Kailan ka huling nagkaroon ng ganiyang klaseng sinadyang sistema sa paglago mo? May plano ba ang paglago mo? O umaasa ka lang sa kung kailan ka may emotional na high? Kapag umaasa lang tayo sa emosyon, napakarupok ng pundasyon natin. Kasi ang emotion, nagbabago yan araw-araw, depende sa kung nakatulog ka ng maayos o hindi, di ba? Pero pag may estruktura, kahit wala kang gana, umuusad ka. At kapag dumaan ka sa ganyang klaseng physical therapy ng kaluluwa at lumakas ka na, mapapansin mo na ang natural na daloy ng biyaya ay palaging palabas. Hindi pwedeng manatiling malakas para lang sa sarili mo. Hindi kapag naayos na ang personal na disiplina at ang pakikipag-ugnayan mo sa komunidad, ang sunod na hakbang na makikita sa huling yugto ng 90-day plan, yung day 61 to 90, ay ang mission at leadership. Paano mo ipapasa ang natutunan mo sa iba? Ganun ba yun? Tama! At dito binibigyang diin ng aklat na ang tunay na tagumpay ng isang misyon ay hindi nakatuon sa maintenance o pagpapanatili lang kung ano ang nandyan na. Nakatuon ito sa multiplication o pagpaparami. Kung pag-uusapan natin yung strategiya ng pagpaparami, may isang bagay na ginawa ang mismong tagapagtatag ng pananampalatayang ito, si Jesus, na laging nakakabaliw isipin. Ano yon? Sa mga ebanghelyo, lalo na kay Marcos, makikita natin na sunusundan siya ng libu-libong tao. Mga taong uhaw sa mensahe niya, nag-aabang ng milagro, gusto siyang pakinggan. Kung nandito siya ngayon, siya yung may pinakamaraming followers sa buong mundo. Sikat na sikat siya sa madla. Pero ano ang ginawa niya? Pinili niyang mamuhunan ng karamihan sa kanyang oras sa 12 tao lamang. At sa loob pa ng 12, may mas malapit pa siyang 3, sina Pedro, Santiago at Juan. Sa mata ng anumang PR manager o marketing expert ngayon, napakamaling strategiya iyon. Bakit mo nga naman sasayangin ang oras mo sa 12 tao kung pwede mong kausapin ng 10,000? Ayun nga. Dahil alam niya ang isang katotohanan na madalas nating kinakalimutan. Ang informasyon ay pwedeng ibigay sa libu-libong tao ng sabay-sabay, pero ang malalim na pagbabago ay nangyayari lamang sa malapit ang relasyon. Ang tawag diyan ay multiplication. Oo. Ipinakita rin ang modelong ito ni Pablo sa kanyang sulat sa 2 Timoteo, Kabanata 2, versikulo 2. May makikita kang 4 na henerasyon doon. Sino-sino yung 4 na yon? Si Pablo na nagturo kay Timoteo. Si Timoteo na inatasang magturo sa mga tapat na tao. At ang mga tapat na taong iyon na magtuturo rin sa iba. Hindi ito addition na nagdadagdag na lang ng miyembro. Multiplication ito na lumilikha ka ng mga taong kayang lumikha ng iba pang tulad nila. Ang laking irony nito para sa akin, lalo na sa panahon natin ngayon. Nasa digital age tayo. Gamit ang artificial intelligence, social media algorithms at high-speed internet, kaya nating maabot ang milyong-milyong tao sa kabilang panig ng mundo sa isang click lang ng mouse. Isang post lang, pwede nang mag-viral. Pwedeng gumawa ng isang video at mapapanood ito sa iba't ibang bansa agad-agad. Tapos ang sinasabi ng aklat na ito, mas epektibo pa rin ang face-to-face na mentoring, ang maliliit na grupo, ang taglaan ng oras sa ilan.
Hindi ba parang iniiwan natin ang pinakamalaking sandata para makapagpalanap ng mabuting balita? Bakit tayo babalik sa lumang pamamaraan na napakabagal? Magandang tanong yan, pero hindi naman sinasabi ng aklat na masama ang teknolohiya o dapat natin itong itapon. Ang malinaw na panuntunan dito ay, ang teknolohiya ay isang napakagandang alipin o servant, pero isa itong napakasamang hari o sovereign. Paanong nagiging alipin at hari? Pwede nating gamitin ang internet para pabilisin ang pagkalat ng impormasyon, para mag-organize, o para isalin ang mga mensahe sa iba't ibang wika ng mabilis. Ngunit, hanggang impormasyon lang ang kaya nitong gawin. Gaano man kabilis ang teknolohiya, hindi nito kayang palitan ng empatya. Totoo yan. Wala siyang pakilamdam. Hindi nito kayang gayahin ang tinatawag nating incarnational presence o ang pisikal na pagdadamayan. Ang AI ay pwedeng magbigay ng tamang sagot sa problema mo, pero hindi ka nito kayang iyakan, hindi nito kayang hawakan ang kamay mo habang nagluluksa ka. Grabe ang bigat nun. Ang katapatan ng isang tao na nahubog dahil nakita niya ang totoong pagmamahal, sakripisyo at pasensya ng isang mentor sa totoong buhay ay libu-libong beses na mas matibay at mas tatagal kaysa sa anumang galing ng panghihikayat na napapanood lang sa screen. Sa madaling salita, ang teknolohiya ay nakakaabot ng isip pero ang presensya ng tao ang humuhubog sa pagkatao. Kaya pala sinasabi na ang kalidad ng buhay na binago ng malalimang paghuhubog ang siyang mananatili. Sila yung magiging matatag. Yung mga taong nakaranas ng tunay na atensyon, na pinaglaanan ng oras, kinausap ng masinsinan, sinamahan sa mga pagkakamali nila, sila yung tatagal sa misyon. Hindi yung mga naging fans lang dahil sa isang viral na post na nakita nila online. Kasi kapag nag-iba ang algorithm o nauso ang ibang platform, mawawala ang mga fans. Pero ang disipulo, mananatili yan. Kaya ang pinakamalaking hamon para sa mga naghahangad ng tunay na lalim at epekto sa mundo ay ang paglabanan ang tukso ng mabilisan at malawakang kasikatan. Kapag ang focus mo ay pagpaparami sa pamamagitan ng pamumuhunan ng oras sa iilang tao, gaya ng ginawa ni Jesus, lumilikha ka ng tibay na hindi mayayanig ng kahit anong krisis. Ito ang tunay na tagumpay na hindi lang ng relihiyon kundi ng anumang makabuluhang kilusan sa mundo. Habang papalapit tayo sa pagtatapos ng malalimang pagtatalakay na ito, magandang balikan natin yung kabuuan ng paglalakbay na inilatag ng aklat ni Chris Orvillasis. Nagsisimula ang lahat sa paggising, yung pagmulat mo sa katotohanan, ngunit hindi doon nagtatapos. Pangalawang hakbang, kailangan mong iugat ang pagkakakilanlan mo o identity mo kay Kristo para mawala ang nakakalasang pangangailangan na laging patunayan ang sarili. Mula sa kapayapaan niyon, papasok ka sa disiplina gamit ang structured grace, yung mga 90-day plan, ang pag-aayuno at pagbuo ng habit. At kapag matibay ka na doon, saka ka magiging handa bilang leader na hindi lang nangangalaga ng miyembro, kundi nagpaparami ng mga disipulong kayang magturo sa iba. At ang pinakamahalagang paalala rito ay ang aklat na ito ay hindi ginawa para lang basahin at ilagay sa estante para magdagdag ng kaalaman. Isa itong workbook ng buhay. Bawat theological na konsepto ay direktang nakatali sa isang practical na hakbang. Pinakita sa atin ang mapa pero tayo ang kinakailangang humakbang at maglakad dito. Kaya bago tayo maghiwalay, gusto kitang diretsong tanungin, saang bahagi ng roadmap na ito ka nakatayo ngayon? Baka naman matagal ka na sa awakening. Ilang taon mo nang alam ang mga aral, pero naging komportable ka na at hindi mo pa nasimulan yung formation at sinadyang disiplina. O baka naman, nasa loob ka na ng community, matagal ka ng bahagi ng isang grupo, pero hanggang ngayon isa ka pa ring consumer na laging tumatanggap at hindi pa sumusubok na mag-mentor ng iba. Nasaan ka man ngayon sa proseso, ito na ang panahon para umusad. At habang pinag-iisipan mo ang iyong susunod na hakbang, meron kaming isang kaisipang gusto naming iwan sa'yo. Isang napapanahong tanong na nabubuo mula sa mga tinalakay natin. Sa hinaharap na posibleng napakalapit na o baka nga nandito na ngayon, kayang-kayang isulat ng AI ang pinaka-perfectong sermon o mensahe. Kayang-kaya na yan ngayon eh.
Kayang-kaya ng mga algorithm na pag-aralan ang emosyon ng tao para gawing viral ang anumang ideya sa buong mundo nang walang kahirap-hirap. Kung kaya ng makina na gawing ang lahat ng visibility at impormasyong ito ng mas magaling kaysa sa atin, ano ang natitirang katangian ng pananampalataya na kailanman ay hindi ma-digitize? Ano na ba? Marahil, iyon ay ang kakayahan nating masaktan para sa isa't isa, ang kakayahan nating magsakripisyo, magtigas, at ubusin ang oras natin kasama ang isang taong naguguluhan sa loob ng iisang silid, humaharap sa mga totoong problema nang walang nakakakita. Baka doon, sa mga tahimik at nakakapagod na sandaling iyon, kung saan pinipili nating manatili kasama ang isa't isa, mas nasisinagan ang tunay na liwanag mula sa kadiliman. Pag-isipan mo yan. Isang napakalakas na paalala na sa huli, mula sa mga inaakala nating malalaking sandali patungo sa pang-araw-araw, tahimik at nakakapagod na katapatan, doon pala talaga nagaganap ang tunay na milagro. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa malalimang pagsusuring ito. Patuloy na maghanap ng lalim at katotohanan sa bawat araw. Hanggang sa susunod na usapan,